Napalaban po ang Team Philippines sa round number 5 dito po sa ginaganap na FIDE Chess Olympiad 2024. Kalaban po nila napakalakas na team, ang Team Slovenia na pinangungunahan ni Vladimir Fedoseev. Dating Russian po yan, nag-change federation lang. Pero ito pong si Vladimir Fedoseev, talagang sumisibak ng mga top 10 sa world level. Grabe talaga. At ito na nga, kalaban niya po sa board 1, walang iba kundi ang ating pambato, ang Philippines #1 chess player sa kasalukuyan na si Julio Catalino Sadora. Ano ang nangyari? Tindi! Puti dito si Fedoseev, nag-D4, sinagot ng D5, C4, E6. Yan po yung tinatawag na Queen's Gambit, pero decline, hindi kinapture. Nag-Knight C3, develop Knight F6 lang, and then tumira ng Bishop G5 na sinagot ng C6. Pagka C6, nag-E3, nag-Knight lang po sa may D7 tapos nag-Knight F3. Aba, ito po yung tinatawag nilang Cambridge Spring Opening na paborito ko po nung nagsisimula ako. Anong idea niyan? Pagka Knight F3, mag-Queen A5. Ang agang nilabas yung Queen, no? Magtataka siguro, bakit Queen agad? Gusto lang po mangyari niyan, ipin yung Knight kasi may mga idea po yan na tatalon yung kabayo doon. Ang tinira po dito ni Fedoseev is Knight D2, number 1 line sa opening na to. Bakit Knight dito? Ang weird Bakit umatras yung kabayo? Yun na nga po. Kasi pag nag-normal development ka lang, titira ka ng Bishop E4. Pag nag-Queen C2 ka to defend, titirahan ka ng Knight E4. Ayan yung sinasabi ko Grabe pressure, Pag kinapture mo kasi to takes, gumalaw yung kabayo, sa pool yung bishop. So, hindi maganda. Persado ka dito, pero hindi din maganda yan Kasi ka-capture takes, Ganyan ang mangyayari. Lugi ka pa rin Kaya balik natin. Okay? Paano naman coach pag hindi kinapture yan? Huwag kainin, tumira nito. Meron pong simpleng Knight takes G5. Pagka takes nyo po, pawn takes, bishop takes, ayun sa pulong kabayo. Isang pyesa. At hindi maganda yon for the side of white obviously losing. Ibalik natin doon. Kaya nagna-knight dito. Anong pinakaiba? Hindi ka maka-knight E4. Pwede pong tikman No? Pwedeng tikman na ganun lang. Anyway, nag-bishop B4 pa rin yan. Tumira po ng Queen C2. Kinapture yung C4 na kung saan ang threat, kakainin to Kaya napilitan, ayun. Pagka-capture po dyan, binawi po ng kabayo, nag-Knight takes, and then Queen sa C7 atras lang. Nag-Bishop develop, nag-casting lang si Ino. Ayan, normal na development lang ginagawa. Nag-casting din po dito ang black. At dito po, si Ino, tingnan nyo po yung time ni Ino, ni GM Ino. 1 hour and 28. At siya ay tumira ng Bishop E7. Pusang galat, tagal hindi tumira nun. Ilang minuto ang ginamit? 42 minutes sa isang tira. Isang beses ko pa lang pong nagawa yan sa talambuhay ko ng paglalaro ng chess. I spent 40 minutes in one move. Bakit po siya nag-isip ng matagal? Kasi yung atras na ganyan, hindi mo basta-basta ititira yan. Medyo alanganin yan. Ibalik ko lang po, Kasi ang main line po dito is Rook D8 Rook D8. I'm not sure exactly ano ang nakita ni Ino. Bakit po siya tumira ng Bishop E7. Most likely, this is not home preparation. Kaya nga kinapa niya ng 40 minutes Anyway, okay lang daw po ang Bishop E7 atras, nag-Rook C1, and after Rook C1, eto po, nobility na. Nangyari na pala Bishop E7 before. May isang laro. Anyway, dito po, tumira na ng nobility si Ino. Siya po ay nag-C5 na matagal niya din pinag-isipan. Ang common kasi, or yung nangyari before, is B6. Pero C5, what's the point? Binubuksan po yung C5. Ang ginawa dyan, kinapture Tinex po yan, and then nag-knight lang po sa may E4 na sinagot niya ng Queen H5. Hindi maganda. Hindi daw maganda yan. Ang maganda daw po dito, kainin mo agad. Ngayon, pagka Bishop takes, tirahan mo lang ng G6. Kasi, ang nangyayari ngayon, mawiweekend po ito, pero may dark square bishop ka, yung white wala. So, gaganyan ka lang. Yan daw yung pinakasimple. Baka mamaya pwede ka mag-E4, labas mo bishop mo dito. Ang ginawa po kasi ni Ino is Queen H5 na hindi maganda dahil pagka Rook FD1, lamang daw po ang puti. Bakit? Kasi may bishop po dito na natutulog, hindi pa magamit. Hindi magamit. Hindi po pwede yung mga simple development na gano'n. Kasi kakainin, Tapos may sacrifice. Ayan po yung mangyayari, Tingnan nyo pong mabuti,
O di lamang ng pyesa, nandun pa may pressure. Balik natin doon. Kaya nga napilitan si Ino mag B6 para i-develop, which is much worse pala. Kasi may tirada pong Bishop E2. Anong ginagawa niyan? Inaatake yung Reyna. Tumakbo yan sa H4 eh. Tapos tinirahan lang ng Bishop F3. Ayun. Yan ang problema. Dahil nag B6 ka, makokontrol niya naman yung long diagonal. Hindi ka po makapag Bishop B7 kasi pagka-capture dito, that's a check, libre yung Bishop mo. Kaya napilitan mag Rook B8. At pagka Rook B8, nag G3. Inatake yung Reyna na tumakbo sa H3. At pagtakbo sa H3, tinirahan lang ng Knight E5. Napakagandang tira. Ito po yung threat nyo. Ayan yung threat. Masakit sa bangs yun. Pero alam niyo bang si Grandmaster Ino Sadora ang isa sa pinaka-tactical na player na kilala ko sa Pilipinas. At siya po ay tumira dito ng pangmalupitang bahala ka dyan. Eto lang ako. Queen F5. Hanip na yan. Anong threat ng Queen F5? Inaatake po ito. So, pag tumalon yung kabayo sa C6, yun ang tinira. Kakainin yung F3. Yung tinira pong Knight C6, winning ang white dyan. Kasi, pwede po pala dyan mag-Knight G5 na hindi tinira. Ngayon, pagka Knight G5, inaatake yung Reyna, tatakbo dito, Knight takes E7. Tapos, pag takbo mo dito, tirahan ka lang ng Knight takes C8. Oh, paano naging okay yan? Eh, hindi makapture eh. Kasi may takes eh. May ganyan palang idea. Ibalik natin doon, no? Kaso, ang tinira po kasi ni Fedosiev is Knight lang po sa may dito. Na mali daw, doon lamang pa rin siya. Ang tinira po dyan, Queen H5 eh. Ngayon, pagka Queen H5, nag-Knight takes B8. And then, dumivelop lang po, Bishop B7. So, anong nangyayari ngayon? Quality down si Ino dito. Pero, eto pala ang meron dyan eh. Meron pong weakness, ito pong white. At ang weakness niya, yung long diagonal na to dahil sa bishop. No? Anyway, kahit na weak yan, sisimplihan lang daw po ni Fedosiev ng Knight C6, lamang pa rin siya. Ang problema niya, natakot siya dyan eh. Kasi nga, long diagonal, baka daw mag-bishop C5 lang, threaten ito. So, natakot po si Fedosiev dyan. Ibalik natin, no? Ang pinili niya, nag-greedy. Alam niyo kung bakit? Nag-queen sa C7 na double question mark. Pero sa unang tingin, ang gandang tingnan eh. Bakit? Depensado kabayo. Atakado to. Atakado din yun. Di ba napakagandang tingnan? Pero double question mark, alam niyo kung bakit? Kasi meron na palang paparating na malulupit na kombinasyon si Ino dito. At ang ginawa niya nga, yung number 1 engine move, Knight G4. Gusto niyang matihin ng ganun. Ayan. At dito po, para madepensahan mo yung mate, dalawa yung tire. Ipakita ko yung hindi niya tinira muna. Knight F1. Ayan, para hindi mamate. Ang malungkot dyan, may Bishop F3. Coach, libre po ito. Hindi naman kakainin yun. Eto gagawin. Ganyan pinaka-threat. So, balik po tayo doon. Ayan. Hindi kasi ginawa yan eh. Kasi nga, may Bishop F3. Ang ginawa, nag-H4. Pero pagka H4, eto na. During live stream, napakasaya namin dito. Kasi 14 minutes na lang dito si Ino. Pag nakita niya yung best move, lalamang siya talaga. Ano yung best move? Tantananan. Bishop takes H4. Hanip na yan. No? So, pinakain yung bishop, pinakain din to. Unahin natin po ano mangyari pag kinapture to. No? Capture. Eto threat, dalawa. Tatlo pala. Walang depensa. Kahit po bumalik ka dito, ay, depensahan, may ganun eh. Ibalik natin. Kaya hindi po tinix. Ang ginawa, kinapture yung bishop. Pagka-capture sa bishop, hindi ta kontento sa isang beses sa sacrifice si Ino. Ayaw mo kainin yung bishop ko, kinain mo yung isa, eto pang isa, boom! Exclamation point, winning na si Ino dito. Ang tanong, anong nangyayari dyan? Pag kinapture mo mate, ayan no, yun ang mangyayari. Kaya po ang ginawa, dumipensa sa H1. By the way, itira ko muna tong G2. Hindi pwede yan. Kasi pagka-text doon, capture, check. Ayan. Ayan po ang mangyayari. At ito po ay completely winning. Balik natin doon. Kaya ang defense ang ginawa niyan, doon sa may H1, na yari pa rin. Kasi Bishop takes F2 lang eh. Oh, pagka King G2, tinirahan lang ng Bishop H4. What's the idea?
kakainin to with a check, kakapture doon, tapos kain dito. Basically, lamang ng 4 na pawn si Ino doon. Kaya ang ginawa po niyan, nag-knight F1. Depensa lang dito, pero nakita ni Ino ang number 1 engine move, which is Queen G5. No? Actually, kahit kainin to lamang na, pero ito number 1 engine move. Intending to do the same thing. Pwede po dito, pwede knight F2, tapos nakakainin yun, 4 na po ng kalamangan. Kaya nga po, napilitan na lang si Pedosiv. Tumira ng knight lang doon. Ibig sabihin, inalaw niya po yung knight F2, queenless siya. Yan ang nangyari, Kumapture, kinapture lang yan. Tinex yung kabayo, nagpasingaw lang. At ito po ay completely winning. Kasi, evaluate po natin mabuti ang kapalit po ng Reyna, 2 tore. So, yung knight sa bishop pantay. Pero tingnan nyo yung pawn, sandamukal, 3 pirasong pawn ang kalamangan. Hindi pa safe yung king. At yan na nga ay completely winning. Ang problema na lang ni Ino, 4 minutes na lang siya at nasa move 33 pa lang. Ano nangyari? Nag-look doon. Queen. Nag-king move. Queen na naman. Bakit dyan siya pumunta para hindi ito makatalon? At pag gumalaw din yung tore, para libre yun. Ayun. Ayan, may mga pressure doon kaya hindi magalaw yung knight. So, ang ginawa, nag-look doon, umatras lang. Dinipensahan yung pawn, king G7 lang. Nagtulak ng pawn para makagalaw yung santore, tulak ng pawn, pass pawn. Tumira po ng rook D7, chumek. Pagkaharang, chumek. Ay, bumalik pala, hindi pala chumek. Magtataka kayo, ba't pabalik-balik? Kasi eto, move 40 na. Anong meron sa move 40? Madadagdagan po sila ng 30 minutes each. So, hindi na tayo pressure si Ino. Pagka knight po dyan, tumira po ng check, nag-king move lang doon, nag-queen sa H3 na napakaganda. Anong threat niyan? Check dito. Pag umano ka later on, kung pupunta yan doon para counterplay, may check dito. Kaya walang magawa bumalik, nag-win naman sa H1. Ganun pa rin. Checkin dito, mapipilitan ka na naman, no? Na pumunta doon, check bag sa kabayo. Kaya napabalik yung tore. Yung king, sorry. Nag-B5, inatake yung tore. Umilalim lang at chinek na. So pagka-check, pumunta doon yung king, nagtulak na ng pawn at ito po ay completely winning na. Dahil hindi na yan time pressure, sobrang dali nang ipanalo ni Grandmaster Ino. Pagka H4 po, nag-knight, inatake yung pawn. At since babalik na naman siya para depensahan, ayan, all the way tulak, sumugal na. Total losing na din. Nag-look F1, kinapture, tumakbo doon, nagharang lang para hindi makapture F7, tumulak ng pawn, tulak lang din, very solid, at yan, pinin, tulak na naman ng pawn. At dito po, comedy si Pedosiv Alam nyo kung bakit? Ito ang sitwasyon. Natabla po yung board number 3 and 4. Si Daniel Quezon, naglalaro pa pero drawish na. Etong larong ito ang crucial. Pag natalo siya dito, malaki ang chance ang matalo yung team nila. Kaya hindi pa po siya nag-resign. Tingnan nyo yung oras na 33 minutes at eto nangyari. Tumira siya ng 2 minutes na lang siya. Anyway, kahit ano itira dyan, ito kasi parating Tagilid na talaga, kung ayaw mo yan, ito, pass pawn. Completely winning na. So, gumanon, tinulak, at saka nag-resign. At ang matindi, si Daniel Quezon, naitabla niya yung laro niya. Ano ibig sabihin nun? 2.5, 1.5 in favor of Team Philippines. Bagsak ang Slovenia. Sila't sila sa Team Pinoy. Grabe! Palakpakan ko natin ang lupit ni Grandmaster Julio Catalino Salora. Grabe talaga, nakakabilib. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Abangan nyo po yung next natin na live streaming sa next round. Malakas ulit kalaban nila. Ang saya natin kagabi sa live, no? Dami natin viewers. Anyway, muli, ito po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Hanggang sa muli makikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye po. Thank you, thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.